Actually, ito, diniscuss na natin dito sa programa yung tungkol sa ginawang video tungkol sa inyo na pinagputol-putol at pinagdikit-dikit para palabasin ang isang mensahe na hindi naman ito ang mensaheng gusto nyong ipahayag. Anong nagbunsod sa inyo at naipaliwanag nyo na rito sa programa, lumipas ang ilang mga araw, nagsalita pa kayo sa Senado at diniscuss nyo ang same subject? Mabuti, naitanong mo yan, Nelson. Una kasing ginawa ko riyan dahil tinitingnan ko rin naman na magkakasama kami ron sa Senado. Kinikilala ko naman yung institusyon na kinakailangan maging sibil kami sa isa't isa. Opo. Nung makita ko na talaga namang in-splice, no, pinagkukuha sa iba't ibang bahagi ng aking mga pahayag, pinagdikit-dikit, pinag-connect-connect, sumulat ako sa kanya eh. Personal kayo sumulat kay Senator Sulat. Bing. Sabi Opo, ko, tama naman. Sabi ko, ano ba ang naging batayan ninyo? Bakit ninyo ginawa ito? Kasi hindi naman mabuti ka ako na lalong-lalo na in-splice ninyo. Wala naman akong makitang kadahilanan kundi yung ang epekto nito ay masiraan ako. Kay Chuck yun, ganun ang motibo nun, Sen. Oho. Sabi ko, wala akong ibang makitang dahilan kung hindi yung balak na siraan ako. Siraan, opo, oho. Nung sumagot siya, ayaw niyang aminin na may splice. Hindi doon siya marunong mag-splice. Hindi siya marunong mag-splice, ganito. So makatweet, parang sabi niya, hindi namin i-splice. Yan ay mga excerpt, sabi niya, na pinili namin doon sa tuloy-tuloy na pahayag mo sa kinuha namin kanya doon sa CA recording ng CA proceedings. Sabi ko, talagang sinadya nila talaga. At hindi lang kasi minsan niyang pinalabas yun at siya ay naging panauhin sa iba't ibang mga interview na pinipilit niya na gano'n ang naging paninindigan ko. Sabi ko, pagka ganito, meron na siya talaga kakong direksyon na ganito yung gawin niya. Dapat naman proteksyonan ko naman ang sarili ko dahil ikinakalat na parang gano'n na yung sinabi ko. Pag hindi naman ako magpapaliwanag, baka yun naman ang isipin ng tao. Baka akalain ng tao ba, tama pala, yung paratang laban sa inyo. Kaya nga, medyo mahaba nga yung privilege speech dyan, Nelson, dahil siyempre, unang-una, ikukumpara mo yung video clip. Yes. Opo. Pagkatapos, ipipresenta mo yung mga pinagtabas-tabas, pinagdikit-dikit, pinagtapal-tapal na mga salita para makabuo lamang sa ng isang salita na magbabago yung kahulugan. Ngayon, yun ay ginawa ko, una, para depensahan ko at paliwanag ko kung ano talagang nangyari. Nakatungkulan ko siguro na ipaalam sa ating mga kababayan na hindi gano'n ang naging paninindigan ko. Ayun, oho. Yun ang una. Ang pangalawa, para mabigyan siya ng panahon para gusto niyang humarap sa floor debates. Nandun naman siya. Ayun, sa plenaryo. Oho. Hindi ko yun sinabi sa media. Nakagaya minsan, dinidiscuss natin dito. Gusto ko nandun siya para sa ganun, tumayo siya at pangatwiranan niya. Tanungin niya kayo. At lalo ngayong makikinabang ang mga kababayan natin kung alin talaga at sino talaga nagsasabi ng totoo. Ang problema, hindi naman siya, nandun siya eh. Ipinasa daw po niyang manahimik na lamang. Parang gano'n. Kasi nga, hindi siya lumabas. Habang nag-discuss kayo nito, wala siya doon sa... Hindi, nandun siya. Nasa plenary siya, di ba? Nung time na yon. Noong una, nandun. Pagkatapos, pumunta yata siya doon. Meron kaming Senate lounge. Nandun siya. Kasi, sinasabi ng mga staff ko, nandun po siya. At kahit naman nandun ka, kasi daming television doon, daming nandun, daming... Makikita niya, kahit siyang kahumarap doon, malalaman ko kung sino nagsasalita. Opo. So, alam niya. At maging sa opisina niya, may speaker po doon eh. Di ba? Oo, tapos lumilitaw pa, nung i-text ako ng mga staff ko, yung mga staff niya na nandun sa gallery, umakyat lahat, pumunta sa opisina niya. Nawala lahat doon sa gallery. Okay. Opo. So, yun ang nangyari.